Magandang araw sa inyo mga kakwentong Pinoy BL. Ako si Eldren, ang narrator ng kwentong Pinoy BL. At sa araw na ito, aking ibabahagi sa inyo ang liham na ipinadala ni Ivor mula sa ibang bansa, mula sa Qatar. Tara at ating tunghayan ang kwento ng kanyang pag-ibig. Dear Kuya Eldren, sinulat ko ito hindi dahil humingi ako ng payo. Sinulat ko dahil sobrang bigat na ng sikretong ito sa dibdib ko. Alam mong, nagtrabaho ako sa Qatar sa loob ng 2 taon. Pero ang mga balikbayan box at pera na ipinapadala ko, hindi kasama ang gulo sa loob ko. Welcome sa ating mundo ng Pinoy Boy Love Stories. Mga kwentong puno ng kilig, kirot, sikreto at tunay na pagmamahal. Dito, bawat kwento ay may buhay, bawat karakter ay may puso, bawat eksena may emosyong tatamang diretso sa'yo. Kung mahilig ka sa mga BL na may halong drama at unexpected twist, nasa tamang lugar ka. Huwag mong kalimutang mag-like kung nagustuhan mo ang kwento. Mag-comment para malaman ko ang iyong reaksyon at ang iyong suggestion. At syempre, mag-subscribe para sa mga susunod na episode at bagong kwento. Huwag nyo rin kalimutang i-click yung notification bell para hindi nyo ma-miss yung mga bagong stories. Tara, simulan na natin ang kwento sa araw na to. Ito ang kwentong tungkol sa isang lalaking hindi ko maaaring maging. Tungkol sa puso na sumusunod sa gusto nito. At sa totoong sarili na natuklasan ko. Nagsimula ang lahat sa fast food chain na pinagtatrabahuhan ko. Ang may mantika at sabon palagi. Ako si Ivor, ang Pinoy na waiter. At may nakasabay ako sa trabaho. Si Kumar. Galing siya sa Nepal. Tahimik siya noong una. Pero mas magaling siyang mag-English kaysa sa akin. Sa isang malas, pareho kaming na-assign sa parehong workers accommodation. Magkaiba ng kwarto, pero parehong pasilyo. Nagsimula ang aming pagkakaibigan sa sobrang pagod pagkatapos ng shift. Ang unang tawanan nangyari sa service van. Punong-puno yun ng mga tao. Si Kumar at ako, digit ang palikat sa bawat liko ng sasakyan. May nagbiro tungkol sa driver. Napatingin ako kay Kumar. Tumawa siya, isang tunay, malalim na tawa. Sumama ako sa tawa niya. Sa loob ng mainit at masikip na van na iyon, may nabuo sa amin. Naging madalas ang aming biruan. Sa trabaho, kapag walang masyadong customer, nagtutuksuhan kami. Ivor, why your station is so messy? Look at the ketchup. They look so sad. Sasabihin niya, nakangiti. Oh, and then you, the Mr. I forgot the onion. Sagot ko. At simula noon, naging mas madalas na ang aming di sinasadyang paghawak. Dahil masikip, lagi kaming nagkakadikit. Kapag nagkakasalubong kami sa makitid na daan sa kusina, nahagip ng kamay ko ang likod niya. Sa van, kapag biglang humihinto, nadidikit ako sa kanya. Nahahawakan ko ang hita niya at minsan, pati ang harapan niya. Itutulak na lang ako na natatawa. Hey, be careful, sasabihin ko. Pero sa loob-loob ko, kumakabog ang puso ko. You should be careful, ang sagot niya sa akin. Hindi niya alam na para sa akin, kuryente ang bawat pagdikit namin. Sa likod ng ngiti, may lihim na tinatago. Isang damdaming ayaw kong pangalanan noon. Sa service van, sa tawa mong simple, sa bawat biro mong walang malisya, doon ko naramdaman may pusong unti-unting lumalayo sa plano. Minsan,
Nagmamap siya at nakayuko. Tumaan ako sa likuran niya. Biglang birong hinagip ko ng dahan-dahan ang likuran niya. "Excuse me," sabi ko kunwari, casual lang. Tumayo siya, lumingon. Sa isang saglit, may nakita akong iba sa mata niya. Parang may init, pero nawala agad. "Very funny ha?" sabi niya, miling. Pero nanigas ang palad ko sa nervyos sa loob ng 1 oras. Iyon ang masakit na party, Kuya Eldren. May mga sandali na akala ko may nararamdaman din siya. Pero palipas saglit lang yon. Lalaki talaga si Kumar. Lagi niya ikinikwento ang pamilya niya sa Nepal. At ang isang babaeng nakalaan na para sa kanya. May kasunduan na silang kasal. Nag-iipon siya para sa kinabukasan nilang dalawa. Her name is Anjali, sabi niya minsan. Ipinakita sa akin ang litrato. Maganda ito. "We will marry when my contract is finished. It is what is expected. It is right." Manghulang ako. Nanlalamig ang pakiramdam ko. Magkaibigan kami. Pero hindi ganun ka-close. Hindi niya alam ang nararamdaman ko. At hinahayaan ko na lang. Dahil doon ako ligtas. Sinabi mong may naghihintay sa bayang tinatawag mong tahanan. At alam kong mula pa lang doon may hangganan. Hindi ko dapat tawirin. Hindi kita pinili, pero ikaw ang minahal. Hindi kita sinunod, pero ang puso ko'y nahulog sa'yo. Kung mali man ang umasa. Pagkatapos, dumating si Sheila. Bagong hire na Pinay. Maganda, maputi, mahaba ang buhok. Pero boyish kung kumilos. Malakas ang dating. Parang lalaki ang tapang. Si Sheila ay tama. Siya ang dapat kong gusto, di ba? Isang Pinay, ligtas at pwede. Napansin din siya ni Kumar. She is a strong woman. Your kababayan, sabi niya isang araw. Different, not a shy type of woman. May kurot sa dibdib ko. Parang selos. Oo, sabi ko. Minsan, tinutokso pa niya ako tungkol kay Sheila. Ivor, I think she likes you. You should talk to her. A Filipino pair in Qatar. It's a good story, right? Parang tinusok ang puso ko sa bawat salita. Siniset up niya ako sa babae. Ibig sabihin, talagang hindi niya ako gusto. Pero sa desperasyon ko, naisip ko, baka ito ang solusyon. Baka si Sheila ang sagot para makalimutan ko si Kumar. Kaya sinubukan ko. Kuya, sinubukan kong ligawan si Sheila. Hinanap ko siya sa break. Pinakausap ko siya tungkol sa Pinas. Tungkol sa trabaho. Mabait naman siya. Friendly. Minsan, sinasadya kong lumapit sa kanya sa van. Walang kuryente. Walang kilig. Isang gabi, naglakad kami sa labas. Malamig ang hangin. Ang ganda ng mga bituin. Pero, iba pa rin ang sa atin, no? Sabi niya. Oo, sabi ko. Tiningnan ko ang mata niya. May pagkakaibigan doon. Komportable. Pero wala yung spark na hinahanap ko. Tahimik ang puso ko kapag kasama ko si Kumar. Parang may banda sa dibdib ko kapag kasama ko si Sheila. Parang patay na radyo. Sa huli, nalaman ko na lang, hindi pwedeng pilitin ang puso.
Kahit anong sabihin ng utak ko na si Sheila ang tama, ang puso ko, si Kumar pa rin ang gusto. May dumating na liwanag. Saan yung dapat kong mahalin? Isang babaeng handang maghintay, ngunit ang tingin ko'y laging lumilihis. Sinubukan kong baguhin ang sarili, turuan ang pusong maging tama. Pero sa bawat araw na lumilipas, ikaw pa rin ang umuwi sa isip ko. Tahimik lang ako nakatingin habang ikinukwento mo ang kinabukasan. Isang araw nagreklamo si Kumar sa oras. I think Sheila is waiting for you. Sinabi niya ito na excited at may ngiti. Don't keep her waiting. Gusto kong sumigaw sa harap niya. Pero nagpakatanga ako noon. Dumating ang huling araw ni Kumar sa Qatar. Tapos na ang kontrata niya. Uuwi na siya sa Nepal. Kay Anjali. Sa huling biyahe niya sa van, tikitang balikat namin. Tahimik lang kami. Nang bumaba na kami, hinawakan niya ang braso ko. Take care of yourself, Ivor. Sabi niya. Ang boses niya ay malumanay kaysa dati. You're a good friend. And be good to Sheila. She seems right for you. Tiningnan ko ang mata niya. Naghahanap ako ng kahit konting lungkot. Konting pagsisisi. May pagmamalasakit doon. Oo. Pero hindi pareho ng sakit na nararamdaman ko. Para sa kanya, paalam lang sa kaibigan. Pero para sa akin, parang katapusan na ng mundo ko. Thank you, Kumar. Napabulong na lang ako. Good luck with everything. Umiti siya, yung mainit at diretso niyang ngiti na naakit ako sa simulat sa pool. At pagkatapos, wala na siya. Pagkatapos nun, hindi ko na pinilit si Sheila. Paano ko magagawa? Kasi nungalingan niyon sa kanya at lalo na sa sarili ko. Kaya ito na, kuya. Ito na ang pagtatapat ko. Hindi ito kwento ng happy ending. Ito ay kwento ng katotohanan na kahit anong pilit ko, kahit sinong subukan kong ibigin, lalaki pa rin ang gusto ng puso ko. Sa buhay na puno ng dapat at hindi dapat, ang pinakamahalagang tagumpay minsan ay ang tanggapin kung sino ka talaga, kahit na ikaw lang ang nakakaalam. Salamat sa pakikinig, Kuya Eldren. Mas maganda ngayon ang pakiramdam ko. Nagmamahal, Ivor. Sa banyakang kalsada, ako'y naglakad mag-isa. Bitbit ang pangarap, pagod at mga tanong sa sarili ko. Sa likod ng ngiti, may lihim na tinatago, isang damdaming ayaw kong pangalanan noon. Sa service van, sa tawa mong simple, sa bawat biro mong walang
pusong unti-unting lumalayo sa plano. Sinabi mong may naghihintay sa bayang tinatawag mong tahanan. At alam kong wala pa lang doon may hangganang hindi ko dapat tawirin. Hindi kita pinili, pero ikaw ang minahal. Hindi kita sinunod, pero puso ko'y nahulog sa'yo. Kung mali man ang umasa sa mundong hindi para sa'kin, patawad kung ang puso ko hindi marunong umiwas sa'yo. May dumating na liwanag, saan yung dapat kong mahalin? Isang babaeng handang maghintay, ngunit ang tingin ko'y laging lumilihis. Sinubukan kong baguhin ang sarili, turuan ang pusong maging tama. Pero sa bawat araw na lumilipas, ikaw pa rin ang umuwi sa isip ko. Kita pinili, pero ikaw ang minahal. Hindi kita hinawakan, pero kaluluwa ko'y sa'yo kumapit. Kung kasalanan ang magmahal nang walang kapalit, ito ang kasalanan hindi ko kailanman pagsisisihan. Sa yakap mong parang kapatid, doon ako tuluyang natalo. Hindi sa sakit, kundi sa katotohanan. Tapos na may mga damdamin hindi kailanman sasabihin, at mga pusong sa katahimikan lang nabubuhay. Hindi kita pinili, pero ikaw ang dahilan kung bakit natutunan kong maging totoo sa sarili ko. Kung sakaling sa ibang buhay